sa kanya. Bagkus siyang hinahasa bagkus siyang binibigyan ng maraming kaso, para siyang hinahasa na mabuti para kung sakali at ipagkaloob sa kanya ang tiwala ng mamamayan ay hindi na tayo or hindi tayo bitin or hindi tayo mapapabayaan. So, may disadvantages at advantages yung mga kasong ipinamumuka or isinasalang sa kanya. Kaya lang ang ating mismong BP Sara ay pipilitin na kayanin ang lahat dahil hindi sa paghihimagsik, kundi para ipakita na ang pangalan niya, ayan po nakatalikod, na ang pangalan niya ay hindi niya gustong masira. Which yun ang pinaka-great attitude niya at minamahal ang mga Duterte dahil sa ganun, sa prinsipyo. Ayan. Ngayon, may nagtanong. Ang tanong, mananalo ba ang ating BP Sara? Atin lahat. Sasabihin na, kasi ang BP Sara ba ay mananalo or tatakbo? Makinig na mabuti. Ang puso niya nagsasabi na huwag tumakbo. Ayan po kahit hindi ko siya nakausap, hindi ko siya na-encounter in person, pero ito po. Ang puso po niya ay nagsasabi na huwag tumakbo. Kasi kinukonsider po niya ang nararamdaman ng buong Pilipinas. Nalilito kasi ang Pilipinas. Yan. Subalit, makinig na mabuti. Nakikita niyo po ito. Ang hustisya ng mga tao at ng bayan, kaya ganyan po, bayan yan. Nakita niyo yan, ito ay palasyo. Ay tinatawag ang kanyang espiritu. Bakit sinabi ko po na espiritu? Naisip niyo po ba na noon pa sinasabi ko na mayroong divine intervention? That the prophecy na po itong sinasabi ko na nakikita ng tarot. Duterte is a clan coming from above. Yun po ang nakikita. Ano yung coming from above? Ibig sabihin po, ang linya ng Duterte, especially nung ama, na ipinapasa ang kanyang enerhiya sa mga anak, sila po ay nasa isang revelation ng clan. Ito po universe na nagsasabi. That they are, kahit ano pa ang sitwasyon, ano pa ang pamamaraan, sila po ay nakatakda. Nakatakda sila na mamuno ng kahit anong sitwasyon sa politika. At they are entitled. Meron silang divine mission na kahit ayawin ng tao, maniwala po kayo't sa hindi, o maraming umaayaw, sila po'y nakatakda na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Kaya yung sinasabi nilang hindi mananalo si Sara Duterte, ito po ang sagot dyan. Ang linaw. Una sa lahat, marami talaga siyang kaagaw kung sakaling magpresidente siya. Pangalawa, may isang organisasyon na ayaw talaga sa kanyang maupo siya. Ito yung isang organisasyon kung saan nadidikit ang pangalan niya sa sitwasyon pa rin ng ama.
Pangatlo, natatakot ang lahat ng mga mambabatas sa kung ano talaga ang sitwasyon ng isip at puso ng isang Inday Sara. Kasi po, talaga namang ipinadanas ng lahat ng mga kalaban ng Inday Sara at ng Duterte ang lahat ng bintang sa kanila, whether it is true or not. Ibig sabihin po, may ayaw talagang manalo at yun ang mga dahilan. Ayaw nilang manalo si Inday Sara. Ito na ho ang pakita mo sa akin kung ano ang twist ng istorya. Oops. At yun ay babasagin ng mga taong nagmamahal kay Sara Duterte. Ibig sabihin po, kung walang magiging kapabayaan sa botohan, sa dami po ng mga gustong magpakita ng pagmamahal at suporta kay Inday Sara Duterte, paniwalaan niyo po, basta walang anumang hokus-pokus, walang anumang kapabayaan, walang anumang anomalya na mangyayari sa botohan, kung si Inday Sara Duterte po ay boboto, ay ano ba yun, iboboto. Si Inday Sara Duterte ay iboboto ng mga tao, which totoo pong iboboto siya. Mananalo po siya. Tandaan nyo, ako na po ang nagsabi, wag lang magkakaroon ng dayaan, wag lang magkakaroon ng kapabayaan, at wag lang magkakaroon ng sinasabi na pagbabaliktad ng sitwasyon. Sara Duterte will won the heart of the Filipino masses. Ibig sabihin, taong bayan ang magnanais na siya'y manalo. Kaya dito sa huli, marami ang magkakaroon ng sariling mga, kumbaga, ano bang tawag doon? Ito ang aking kandidato, ito ang aking kandidato. But the Duterte clan, hindi na sila mabubura. Kaya, ito na po sinasabi ko, yung pong sinasabi ng tarot, ha? Marami ang nagagalit dahil sa nangyari na pagpapatino sa pamamagitan ng mahigpit na batas. Pero marami ang nagmamahal. At ang iba nagtatago. Pero lalabas sa takdang panahon. Bakit din? Kasi pinakadelikadong sitwasyon kapag namatay ang ama. Kaya kinakailangan pong ingatang mawala ang ama. Again and again, ayon po sa tarot, mananalo si Sara Duterte. Basta walang, tandaan niyo po ha, walang kapabayaan, lahat ay legal, lahat ay babantayan, at lahat ay kinakailangan na pag-aralan ang mga sitwasyon. Kasi nakatakda po talaga siya. Ang tanong again, nais ba niya? Sa totoo lang po, napapagod na siya sa politika. Ang gusto na lang niya katarungan para sa kanyang ama. Sa ngayon, hindi pa tayo sure na tatakbo siya.
Kasi sa ngayon, ang iniisip niya, ang ama lang niya at ang pangalan nila na maituwid at ma-rescue. Unfortunately po, marami pa rin gustong sumira sa kanya. But everything na ibabato sa kanya, malalampasan po niya. Even ang kulungan, malalampasan niya. But, natatakot ako kasi may death threat ang buhay niya. But still, malalampasan niya. Ang kailangan niya mag-ingat, hindi lang sa tao, kundi sa sasakyan. Isang aksidente ang maaaring maganap within 26-27 sa sasakyan. Kaya pag-ingatan ang pagsakay niya at kinakailangang isaayos ang kanyang sasakyan lagi. Sakit sa dibdib, magbasa ng katotohanan. Ito lang po, masakit sa dibdib magbasa ng katotohanan. Again and again, hindi pa tayo sure kung gusto niya talagang tumakbong pagka-presidente. Sa ngayon, ang utak niya, mailabas ang kanyang ama, mabigyan ng magandang sitwasyon ang kanyang ama. Yun ang inilalaban niya. Pero ang madlang people, gusto siyang patakbuhin. Yung sinasabi na hindi siya mananalo, maniwala kayo, wala lang dayaan na magaganap, walang kapabayaan, walang kahit na anong hawsyaw, babangon po ang Duterte. At yan ang mundo. Hahawakan nilang muli ang tagumpay. Masisira lang po ang pagkapanalo niya kung ito, nakita niyo ito? Mga artificial, ibig sabihin mga sitwasyon, delikado po itong mga isipan ng kung sino man, di ko sinasabi kung sino, pero mga artificial, mga drama, mga anino at kaluluwa, mga patay na nabuhay na biglang nagbotohan. Yun po ang lumalabas dito. Yun lang ang makakatalo sa kanya. At yun ay part na kung tutuusin, ang pinakamatinding laban sa botohan. Ang nabuhay ang mga patay, ayan o, kita nyo naman, nabuhay ang mga patay at bumoto muli. So, ibig sabihin, kung hindi mangyayari ito, mananalo talaga siya. At ayon dito sa tarot, dapat lang nabigyan ng hustisya ang sitwasyon at bantayan ng mga tao. Yun po ang sabi sa tarot again and again. Tagabasa lang po ako ng tarot. Napakahaba po nito kasi gusto kong maliwanagan ang katotohanan. Pero sabi nga, sa lahat na nangyayari, ang tarot ay nagsisilbing babala. Kung may mga sitwasyon na nabasa ng tarot, ito hindi ko rin po alam, tagabasa lang ako. Pero sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, sa ating mga sarili, yun lang, ibigay na lang natin lahat sa Panginoon at lagi nating tatandaan, God sent miracle every day. Salamat po.